Mga kapuso, 33 araw na lang, eleksyon na at gaya ng inaasahan, kanya-kanyang bitaw ng mga pangako sa kanilang kampanya ang mga kandidato sa pagkapangulo. Kasabay niyan, patuloy rin ang patutsadahan ng ilang magkakalaban. May report si Mariz Umali. Dumalo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa National Convention ng Philippine Association of Civil Registrars sa Davao City. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ni Duterte ang kanyang layunin na sugpuin ang kriminalidad sa bansa dahil nagawa na raw niya ito sa Davao City. Nantanungin naman tungkol sa patutsada ni dating DILG Secretary Mar Rojas na hindi naman daw nasolusyonan ni Duterte ang kriminalidad sa Davao, ito lang ang sagot ng alkalde. Wala si Mar Bayot. Hindi niya kaya. Hindi, kaya ko kasi lalaki, ako hindi ka lalaki. Paano yan? Sa Lapu-Lapu City naman sa Cebu ng kampanya kagabi sina Senadora Grace Poe at Senador Cheese Escudero. Pangako ni Poe na kapag nahalal siyang Pangulo, magkakaroon daw ng MRT sa Cebu. Magtatayo rin daw siya ng opisina ng Presidente sa bawat rehiyon, kabilang ang Central Visayas. Kabilang pa sa plataporma ni Poe, libreng pananghalian sa mga daycare center at pampublikong elementarya at libreng edukasyon. Nangako rin si Poe na libreng irigasyon sa sektor ng agrikultura. Ang ngayon 4Ps gagawin daw na 5Ps, sabi ni Poe. Ang panlimang P ay pangkabuhayan. Ang Cebu ang lalawigan na may pinakamaraming botante sa buong bansa. Kayo ay pwedeng magdetermina kung sino ang susunod na Pangulo sa ating bansa. Hinihiling ko naman na sana ay mabigyan ng pagkakataon ang isang maaring baguhan na katulad ko, pero nagsisikap, nagtatrabaho para masiguro na tulungan ang pinakamahihirap sa ating bayan. Kanina mag-isa namang nangampanya si Escudero sa Iligan, Lanao del Norte at Marawi City, Lanao del Sur. Sa Bansud, Oriental Mindoro naman ang kampanya ang tambalan ni Rojas at Camarines Sur Representative Leni Robredo. Libreng maintenance medicine at mas pinalawig na bottom-up budgeting program ang kanilang pangako. Ang bottom-up budgeting ay reforma ng administrasyon para mas matugunan umano ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Pinasaringan ni Rojas si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pangako ng alkalde na tutuldukan niya ang kriminalidad at katiwalian sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Paano sasabihin na titigil lahat ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, sa 20 taon sa Davao City, hindi ito nasugpo. So, yung kriminalidad, lalong-lalo na sa mga biktima nito, no? Ito'y seryosong bagay. Napaka-personal nito para sa kanila. Importante na mabigyan natin sila ng responsableng mga tugon. Nagtungo rin sina Rojas at Robredo sa bayan ng Rojas, Oriental Mindoro at maging sa Buwak, Marinduque at San Jose Occidental, Mindoro. Pinaunahan naman ni Vice President Jojo Marbinay ang proclamation rally ng mga lokal na kandidato ng United Nationalist Alliance sa Maguindanao. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Binay ang Administrasyong Aquino tungkol sa underspending o pagtitipid sa pondo ng gobyerno. In the last cabinet meeting I attended, ewan ko kung nagdadrama lamang si Pangulo, tinanong niya lahat ang mga cabinet members, lalo na yung mga secretary ng regular departments, bakit kayo nag-underspend? Parang hindi na alam, ha? Bakit ang underspend? Sabi, si Abad, hindi ko nire-release. Dahil sa underspending, ani Binay, hindi natutugunan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga magsasaka na apektado ng El Nino. Pero giit ng Malacanang, naging epektibo naman daw ang mga programa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng El Nino. Kabilang daw rito ang pagtitiyak na sapat ang supply ng pagkain at matatag ang presyo ng mga bilihin. Pinaiiral daw ng gobyerno ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kanina nakipagpulong si Binay sa iba't ibang lider ng mga tribo sa Mindanao sa Cotabato City. Dumaan din siya sa ilang mga simbahang Katoliko bago nag-motorcade. Wala namang itinakdang kampanya ngayong araw si Senadora Miriam Defensor Santiago, pero ang kanyang running mate na si Senador Bongbong Marcos bumisita sa Las Piñas City ngayong araw. Wala namang aktibidad ngayong araw ang iba pang mga vice presidential candidate na sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Gringo Nasan at Senador Antonio Trillanes IV. Mariz Umali, GMA News.